Arrest Bongbong Marcos now. Ito raw ang naging pahayag ni US President Donald Trump matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos ayon mismo sa ating dilaw na ahas. Ano ang katotohanan sa balitang ito? Ating saliksikin for today's special report. Hindi pa man tuluyang natatapos ang diskusyon tungkol sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang nakakagulat na alegasyon ang biglang kumalat online. Ayon sa ilang viral na post, ipinag-utos daw ni US President Donald Trump ang pagpapaaresto kay Pangulong Marcos matapos ang kanyang SONA. Dahil mabigat ang naturang pahayag, marami ang agad na nagtanong, may katotohanan ba ito? O isa lamang ba itong panibagong kwento na mabilis kumalat dahil sa social media? Kapag ganito kabigat ang isang akusasyon, hindi sapat ang isang screenshot, edited na larawan o post mula sa hindi kilalang account. Ang unang tanong na dapat nating itanong ay simple lamang. Ano ang ebidensya? May opisyal bang pahayag mula sa White House? May kumpirmasyon ba mula sa Malacanang? O kaya naman ay naiulat ba ito ng mga pangunahing international news organizations na kilala sa mahigpit na pagbeberipika ng impormasyon? Sa ating pagsasaliksik, wala tayong makikitang opisyal na ulat na nagpapatunay sa naturang alegasyon. Wala ring inilabas na anunsyo ang gobyerno ng Estados Unidos o ng Pilipinas na nagsasabing may ganitong utos. Kung totoong nangyari ang isang napakalaking diplomatic development gaya nito, malamang ay ito na ang pangunahing balita, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ngunit sa ngayon wala tayong nakikitang matibay na ebidensya na sumusuporta sa naturang claim. Isa pang mahalagang tandaan ay ang usapin ng international law. Ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay parehong mga sovereign state. Ibig sabihin, may kanya-kanyang gobyerno, batas at jurisdiksyon ang bawat bansa. Hindi basta-basta maaaring mag-utos ang Pangulo ng isang bansa na ipaaresto ang lider ng ibang bansa ng walang legal na proseso at internasyonal na batayan. Hindi ito kasing simple ng mga eksenang napapanood natin sa pelikula o teleserye. Posible bang magkaroon ng diplomatic pressure, investigasyon o iba't ibang legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa? Ngunit ibang usapin na ang sabihin na may direktang utos ang isang foreign president na ipaaresto ang kasalukuyang pangulo ng isang malayang bansa. Kaya mahalagang paghiwalayin ang mga haka-haka sa mga impormasyong may sapat na ebidensya. Sa panahon ngayon ay napakadaling gumawa ng nakakagulat na headline. Minsan, sapat na ang isang matapang na caption upang makakuha ng libu-libong reactions at shares kahit wala namang malinaw na pinanggagalingang impormasyon. Kaya bago tayo maniwala sa mga ganitong viral na kwento, mas makabubuting suriin muna ang pinagmulan at alamin kung ito ba ay suportado ng mapagkakatiwalaang mga source o isa lamang itong kwentong ginawa upang makatawag ng pansin. Sa ating pagpapatuloy, ay titingnan naman natin kung paano nagsisimula ang ganitong klaseng viral claims. Bakit mabilis itong pinaniniwalaan ng ilan? At ano-anong red flags ang dapat bantayan upang hindi tayo madaling malinlang ng maling impormasyon? Sa ngayon ay wala talagang magpapatunay na iniutos ni US President Donald Trump ang pagpapaaresto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang source natin na dilaw na ahas ay pumalpak na naman sa kanyang hula sapagkat pinabulaanan mismo ng White House ang naturang balita. Kaya sa ating manunood, suriing mabuti ang ating pinapanood dahil nagkalat ang mga maling impormasyon online. Hinihikayat din natin ang ating mga kababayan na ikalat ang videong ito upang sugpuin ang maling impormasyon na kinakalat ng ating mga kapwa content creators online gaya ni Maharluka at Harry Shoke. Kung ikaw ang tatanungin, payag ka bang arestuhin ng FBI si Pangulong Bongbong Marcos?
Oo o hindi at bakit? Please comment down below. At maraming salamat sa inyong panunood. Magandang araw.